Kinabukasan nga ay dinala na siya ni James sa bahay na binanggit nito. Nasa isang exclusive subdivision iyon. 2-story. Modern ang architecture. Classy ang design, ilang porsyento ang gawa sa salamin. Nakatirik iyon sa malawak na bakuran, at sa isang panig ay naruroon ang malaking pool. Nililibot pa lang ng tingin ang naturang bakuran, ngunit sa utak niya ay gumagana na ang mga ideya, kung paano aayusin ang hardin. Siguro para kay Sari ang bahay na ito. Kagagawa lang ng bahay. Patunay ang ilang nakaimbak na mga materyales sa isang sulok ng bakuran. Somehow, nakaramdam siya ng tila pait sa dibdib. You can do whatever you want with this house. Namilog ang mga matang nakatitig siya kay James. Why you look so surprised? Nakakatawa ba siya at pati yata ang mga mata ni James, ay nakatawa sa kanya. Pinuntutan pa iyon ng maikling tawa. Pati yata tawa ni James ay ang sexy rin. Parang nagkukumplemento sa magandang umaga. Bigla siyang napahawak sa gawin ng dibdib niya. Yung pamilyar na pagkabog, naruroon na naman. Lumulukob. Kinina ka pa puso ha. Pasok na tayo. Sa giya ni James ay sunod nilang pinasok ang kabahayan. Ipinakilala sa kanya ang dalagitang si Nami na naghihintay sa loob. She was this cute teenager, na may nakahanda kaagad na matamis na ngiti sa mga labi. Sabi mo ayaw mo ng maids, but I think you still need some company. Sa alwan nitong bahay ay kakawag-kawag siyang mag-isa talaga rito. Hi po, ma'am. Magalang na bati ng dalagita na bahagya pang yumukod. Minitian niya ito. Ate na lang. Gulat ang rumahistro sa mga mata ng bibong teenager, kapag kuway mas lumawak ang naging ngiti. Areglado po ate. Mukhang magkakasundo sila ng batang ito. Pinitbit nito ang mga gamit niya sa itaas, patungo sa kung saan mang silid roon. Working student ng kapatid ni Polly. Nag-migrate na sa US kaya ipinasa sa akin at baka raw kailanganin natin. Now that she's here, ako na ang sasagot sa studies niya, basta may makasama ka lang. How thoughtful of him. Nagpatuloy si James sa pagiging tour guide nito. This is our living area. May hatid na kilati iyon sa kanyang dibdib. Nagsisink in na ngayon sa kanyang kamalayan ang pagbabahay-bahayan nilang ito ni James. Our living room. Our home. That feeling of belongingness. Ang sarap lang sa pakiramdam na matapos ang mahabang panahon, ay magkakaroon siya ng matatawag na kanya. Kahit panandalian lang. Napapansin niyang open concept at ang layout ng bahay at high ceiling. Kaya maalwan sa loob. Dahil gawa sa glass ang mga bintana, from floor to ceiling ay lumulusot ang liwanag mula sa labas. Energy efficient kung tutuusin. Kagaya sa kondo nito, gray at white pa rin ang tone ng interior ng bahay. Masculine ang dating. Kung siya lang talaga ang papipiliin, ay green o beige ang gusto niya, at maglalagay siya ng floral curtains. Kitchen ang sumunod nilang tinaluntan ni James. Nakakamangha ang luwang ng kusina. Kumpleto sa modern at mamahaling gadgets. It was a compact and well-designed kitchen, na equally modern rin, ngunit ang pinakagusto niya sa lahat ang island counter. Dinaiwasang haplasan niya ang gilid ng marmol na counter. Naiimagine na niya ang sariling nakasuot ng apron, at naghahanda ng pagkain at naghihintay naman si James sa dining. Napangiti siya. Lahat na lang yata ng iniisip niya ay kakabit ang lalaki. Nang di sinasadya ay napadako ang paningin niya rito. Not exactly grinning but his eyes did the trick. Tila may amusement na naman na nagsettle roon. Bigla niyang naayos ang salamin nang makaramdam ng pagkaasiwa. Kailangan niya na rin talagang sanayin ang sarili niya sa matitiim nitong mga titig. Let's go upstairs. Umakyat sila sa equally modern ding disenyo ng hagdanan. Walang railing kaya nakakaramdam siya ng pagkalula, lalo na nang mapatungo siya at direktang nakita ang sahig. Naramdaman na lang niya ang mainit na palad ni James, na nakaalalay sa kanyang likuran. Okay lang naman ako. Bahagya niyang naitulak ang braso nito. Di nakaligtas sa kanya ang nagdaang kunot ng noo ni James. Kagyat lang naman. Pinigyan siya ng espasyo at hinayaang makaakyat ng mag-isa. This will be my room. Iyang katabi ang sayo. Pumasok sila sa loob ng magiging silid niya. Namangha siya sa ganda ng ayos niyon. Pristine lukong lalo na ang ang maayos na nadidamitan ng cobre kama, at napapagitnaan ng puting lampshades, na nakapatong sa magkabilaang wooden nightstand.
Malapit roon ay ang kulay tsokolateng couch, na siyang nagsisilbing pinakamalaking contrast sa puting kulay na nagdodomina sa loob. I am planning to build a walk-in closet for you. Tanging ang master's bedroom lang ang meron sa ngayon. Hindi naman na kailangan. Kokonti lang din naman ang mga belongings ko. Still, ipapagawa pa rin kita. Parang hindi pa aawat. And this is your bath. Binuksan ni James ang banyo. Parang bath iyon sa isang hotel. At may sariling tub. Looking at the white porcelain tub, bumabalik na naman sa utak niya ang insidenteng yun. And by the looks of it, iyon din ang naalala ni James nang masulyapan niyang natatawa ito, habang doon nakatutok ang pansin. Then, he suddenly looked at her. Panandaliang nag-ugnay ang mga titig nila. Ang hindi niya maunawaan, ay parang napapaso siya every time na tititigan siya nito ng tuwid sa mga mata. There was something in his eyes na nakapapaso, nakakapanindig ng balahibo. Lalo pa at napapag-isa sila sa loob. Gaga, gusto na talaga niyang kurutin ang sarili. Para hindi ka na tumatawid sa room ko. Alam niyang biro lang yun, pero iba ang epekto sa kanya. Ipapaalala pa talaga ng tahasan sa kanya. I'm just making you smile. Smile. Napapahiya na talaga siya. Nag-iinit ang sulok ng kanyang mukha. Sir, ate, nakahanda na ho ang merienda. Nakasungaw ang ulo ng nakangiting dalagita sa pintuan. Sige, susunod kami ng ate mo. Lumabas na si James. Nagpaiwan siya at pinagpasyahang ayusin muna ang mga gamit. Pagkatapos ay naupo siya sa gilid ng kama, at sinuyod ng tingin ang buong silid. Akmang hihiga na siya sa kama, nang pumasok ulit si James sa loob. Naupo ito sa couch at iniabot sa kanya ang isang kahon ng bagong-bagong model ng iPhone. Anong gagawin ko riyan? Natawa si James. Katawa-tawa ba talaga ang mga sinasabi at kinikilos niya? Pinuhay nito ang cellphone at may kinakalikot doon. Naiintindihan niyang para sa kanya iyon. May cellphone naman ako. Alin? Yang lumang puro nagasgas. Nagagamit pa rin naman Ang pagiging maluho ang pinakahuling bagay na gagawin niya. Functionality more than prestige, yun ang pinaiiral niyang prinsipyo sa buhay, at sa pagbili ng mga kagamitan. You're my wife now, Patrice. Sa ayaw at sa gusto mo ay haharap ka sa mga tao bilang Mrs. Jane Villamor. And I don't want my wife to be looking like a charity case. Maliit na bagay lang ang cellphone na ito kaya tanggapin mo na. Fair enough. Ang ipahiya si Jacob, ang kahuli-hulihan niyang gagawin. Pinasok niya ang buhay na ito, kaya pagsusumikapan niyang magampanan ang papel na ito ng maayos. Paninindigan niya, the least na magagawa niya para kay James. Magpahinga ka muna. You look tired. Napatda siya nang bigla na lang haplosan ng lalaki ang pisngi niya. Mamaya may pupunta dito. Simpleng hawak lang naman, pero bakit ba tila umaabot sa puso niya ang tila munting kiliti? Then, he was gone. Ang nakapinid na pintuan na nilabasan nito na lang ang tangi niyang nakikita. Pero ang epekto ng init na nagmumula sa kamay nito, ay nanatiling nakapagkit sa kanyang balat. Bakit? In between confusion ay biglang tumunog ang cellphone. Halos napatayo siya sa gulat at kinalikot iyon para sagutin. Hubby, ang nakarehistrong caller. Hello. Pati boses niya ay pumiyok na. Sleep tight. Alangan namang iba ang caller niya. Siyempre si James si Hubby. Wala sa sariling napangiti siya. Sa buong buhay na magkakilala sila, ito ang unang pagkakataon na may numero sila sa isa't isa. Hey, antag nito sa pananahimik niya, Patrice. Maganda na nga ang boses ng asawa sa personal, pero habang pinakikinggan ito sa kabilang linya, tila mas magiging maganda pa ang tunog niyon. It was a beautiful baritone voice, sudang sa pakiramdam. Tila may lambing. Come on Patrice. Have a grip on reality. Patrice. Yes, may ginagawa lang ako. Naruroon na naman ang munting tawa na sexy sa pandinig. Welcome home, my wife. Di man sinasadya pero nahigit niya ang kanyang paghinga sa ginamit nitong salita. My wife. Yes, she is his wife. Ang tila possessive na pag-angkin nito sa kanya bilang asawa, ay nagpapakilig sa kanya ng todo. Bakit ba siya nagkakaganitong bigla, when she should have been mending her broken heart? Sa kanya natanong sa sarili, am I still grieving? The answers were confusing.
Nakakalito ang mga estrangherong damdamin, ang kakaibang kalabog ng dibdib. Sunod-sunod na pagpapakawala ng hangin, tila doon niya idinadaan ang kalituhan. Ang planong pamamahinga lang ni Patrice, ay nauwi sa malalim na pagtulog. 3:04, ang nakarehistro sa digital clock na nakapatong sa nightstand. Humangon siya at naghalungkat ng maisusuot sa mga gamit niya at naligo. Quick shower lang naman ang ginawa niya. Bababa na siya kaagad at pupunta ng kusina. Pagbaba niya ay naabutan niya sina Polly, at ang dalawang baklang nakaupo sa sala, at dinudulutan na ng maiinom ni Nami. Hi! Polly is the closest na matatawag niyang kaibigan sa ngayon maliban kay Nami. 2 beses pa lang silang nagkita, pero nakakapalagayang loob na niya ito. Hi Polly! Palikbati niya sa babae. Minitian niya naman ang dalawang bakla, na napansin niyang kaagad na sinuri ang kanyang kabuuan. May bitbit na gamit pang make-up ang mga ito, na ipinakilalang Camila at Carrie. The boss sends us on an errand. Commandant si Polly, at sinenyasan ang dalawang baklang kasama nito. Parang cue na kaagad na nag-set up ng portable vanity mirror, na may dalawa pang ring light sa magkabilang gilid nyon. Para mas komportable ka raw. Dito ka na aayusan ng hindi mo na kailangang lumabas. Aayusan. Natawa si Polly. First time na lalabas kayong dalawa na magkasama as a couple, remember? Oh no. Natapot niya ang noo. Paano ba nawala sa utak niya ang lakad nila ni James? Pero kailangan pa talaga ang ganyan. Katawa-tawa marahil ang naging reaksyon niya. Kita iyon sa ekspresyon ni Polly na tahimik lang na nakamasid, habang inaayos naman ang damit na nakabalot pa sa plastic. Nahihiya siya at pati ito ay naabala. Kailangan. Panipi. Nakakahiya sa'yo. Pati oras mo kinain ko na. Don't mention it. This is part of the job. Saka nito binalingan ang mga kasama. Start right away. Teka, pwede bang kumain muna ako? Kumikalam nang talaga ang sikmura niya. Madalian siyang nag-late lunch, nagsipilyo pagkatapos at nagsimula na nga ang make-up session nila. Hinela siya ng dalawang bakla, at pinaupo sa stool na hinela ng tinawag na Camila paharap sa vanity mirror. Ang virgin ng kilay ni Ateng. Hinawakan ni Camila ang baba niya, at sinuyod ng tingin ang buo niyang mukha. You have such a nice hair sweetheart. Puna nito matapos paraanan ng kamay ang nakalugay niyang alon-alon, at maitim na buhok. Quite a beautiful shape of face. Emmy Rossum, morena version nga lang at mas mapisngi ka, but your lips, they are Ana de Armas. Sino ang mga yun? Natawa ang bakla. Pumilantek ang mga daliri. Ano ba ang pinapanood mo sa TV? Anime. The Cat Lady. Di makapaniwalang tanong nito na iwinagayway na ang sukli na hawak. Nakakahiyaman pero ganoon nga ang kumukumpleto ng araw niya. Wala ka bang Instagram? Umiling lang siya, Facebook lang ang meron siya, miminsan pang ang nabubuksan. Napaka-backward nga talaga niya siguro. Uso naman ang Goodreads, Dream, pero hanggang ngayon ay mas nakukontento siyang magbasa ng second-hand hard copies ng mga aklat. Kung nanunood man siya ng movies, puro mga luma at reruns din. Literal na wala siyang social o nightlife. She is a homebody. Kaya nga naghanap ng mas exciting si Terence, dahil boring siyang kasama. Masyado bang formal ang dinner na pupuntahan namin, Polly? Not that formal unlike the previous years, when Madam Indira was the one hosting. James wants to set the tone a bit more casual. Casual lang naman pala, bakit kailangan pang mag-ayos ng ganito? Angle niya na sa sarili lang sinasad. Ilang saglit pa ay inalis na ni Camila ang glasses niya, at pinagsuot siya ng contact lens. Kapag kuway nagsimula na ang make-up session, kung ano-ano ang ipinahid nito sa mukha niya, ni-relax na lang niya ang sarili, at in-enjoy ang special treatment sa kanya. Kasunod ay ang pag-aayos naman ni Carrie sa buhok niya. Messy bun kung saan ina-accentuate ang magandang leeg at frame ng balikat. When Camila and Rika had finished, there was a glint of satisfaction in their eyes. Wow! Lumutang ang ganda, bulalas ng dalawang bakla ng paghanga, habang sinipat-sipat siya. Si Polly utos ay nagpaalam na rin at bumalik sa opisina. Kahit siya man ay hindi makapaniwala sa namalas sa salamin. Ibang babae ang tumititig pabalik sa kanya. Alam niyang hindi siya super pangit, ngunit di niya akalaing may nakatago din naman pala siyang ganda. Now,
It's time to step on your dress. Pumanhik siya sa kwarto at doon nagbihis. Sumunod na rin si Rika, at doon ginawa ang mga finishing touches. Wow! You are petite pero makerba ka. Isang hapit sa katawan na off-shoulder ni length black dress, ang suot niya ang napili ni Camila sa kanya kanina. Ang cater nung black stiletto sandals, ay tila may elongating effect sa kanyang mga binti. Nagmukha siyang matangkad, kahit paano sa kabuoang ayos niya. Maiigaganda ka naman pala kahit papano Patrice. O baka masyado ka lang nagbubuhat ng sarili mong bangko, nakatulog marahil ang Estee Lauder Cosmetics sa transformation na ito. Siguradong mas may in love si Papa James sa iyo nito. Kinabahan tuloy siya sa sinabi ni Carrie. Pero hindi siya dapat kabahan. Impressing James was never part of the agenda. Palabas lang ang lahat ng ito. Pero sana nga rin, magustuhan ni James ang ayos ko. Sa silid na siya naghintay kay James. Habang matiyag ang hinihintay si James ay kabado siya. Nanginginig pa ang magkasalikop na mga palad, na nakapatong sa kanyang kandungan. Nandyan na po pala si Kuya, 8. Nagbibihis sa kabilang kwarto. Imporma ni Nami sa kanya na bahagya lang isinungaw ang ulo sa pintuan. Ate, ganda niyo po. Thanks, Nami. Ni hindi man lang pala niya namalayan na dumating na si James. Nagpakawala siya ng hangin, at tumayo mula sa kinauupo ang kama, at lumabas na nga ng silid. Sa kanang kamay ay ang purse na cut-erno ng damit niya, habang sa kabila ay bitbit ang high heels, na bumaba siya ng hagdanan. Sa ibaba na niya ito hihintayin. Habang nakaupo sa sofa, ay di niya maiwasang pagkiskisin ang mga kamay. Ano ba yan Patrice, para kang timang na naghihintay ng date sa prom. She never went to prom, and this is not even a date. Make sure the Berenguels are pulling their stocks, too. Automatiko siyang nagangat ng mukha, nang maulinagan ang boses ni James at kaagad na napatayo. Nakatungo ito habang may kausap sa phone, at pababa ng hagdan. Ang isang kamay ay nakasuksok sa bulsa ng slacks nito. James looked even more gorgeous in his semi-formal look. White button-down polo sa ilalim na hinayaang nakabukas ang dalawang pinakaitaas na butones. Bahagyang na-expose ang matigas na dibdib nito. Pinatungan ng less formal ding black coat na nakabukas lang, at fitted slacks na tinernuhan ng itim na sapatos. Naka-semi-formal man, ngunit lumalabas pa rin ang kakaibang angas nito, at ang magandang tindig. He is tall, muscular and gorgeous in all angles. Ewan niyang ngunit namamahay na naman ang kakaibang pagkabog sa dibdib, habang nakatitig sa gwapo, at matikas na mamang ito. Marahil kabado siya dahil ito ang unang beses na magsasama sila in public. Tonight, she will be the envy of any woman, dahil kasama niya at napangasawa pa ang isang James Villamor. I told you, the board will convene para pag-usapan ang mga bagay na yan, pati ang possible acquisition sa malawak na lupaing katabi ng minahan natin. Right on the ground floor, she finally got James' attention. Judgment time. Nakatuon na ang mga mata nito sa kanya. Bahagyang umawang ang bibig nito at nahinto sa pakikipag-usap. Ginapangan siya ng kilabot, nang mula ulo hanggang paang hamagod ang titig nito sa kanyang kabuuan. Na para bang subject siya sa isang art exhibit. His eyes lit up. Kung anuman ang kislap na nakikita roon, ay sapat na para mas magtunog maingay ang kanyang puso. Napapagitnaan tuloy siya ng hangaring ngingiti o kakaway. O itatago ang mukha. Okay lang ba? Nakangiwing tanong niya rito, nang nasa mismong harapan na niya ito. He is towering over her. Nasamyo niya ang manly scent nito, na humalo sa pabangong gamit. Sa kanya natantong sobrang lapit na pala nito sa kanya. This proximity was quite nerve-wracking, and exciting at the same time. Paano ba ay hindi nito inaalis ang nakakapasong titig sa kanya? Magpapalit ako kung hindi okay. Okay. He bent his head towards her. Nalalanghap na niya ang mainit, at mabangong hininga nito. Shivers. Yun ang epekto sa kanya ng mas pagkakalapit nila. You're one of pretty woman Patrice. His eyes were boring into her. And it roamed her face. Tila inaaral ang buong detalye ng mukha niya. And his eyes settled on her lips. Animo nanuyot ang lalamunan niya, nang doon nga nagtagal ang mga mata ni James. Instinct told her na itago ang mukha o tumungo.
Instead ay nakagat niya ang pang-ibabang labi. Ewan kung bakit ganoon ang nagiging response niya. Nakita niya kung paanong nag-iba ang titig ni James. Mas tumiim ang mga iyon at ang panga, ay tila ba gumagalaw kasabay ng paggalaw ng Adam's apple. Sumabay din ang paggitiw ng ugat sa gilid ng noo nito. Nawala ang kaninang manipis na ngiti. Napalunok ito ng 2 beses. May mali ba siyang ginawa na tila ikinaiba ng ekspresyon nito? Pero bago masagot ang mga tanong, ay tuminid ito ng tindig at binawi ang paningin. Let's go, ayan nito. After you. Nagpatiuna na nga siyang maglakad palabas ng pintuan. Ngunit may pakiworry siya na sa kanya nakapako ang mga mata ni James. Tila kasi ramdam niya ang mga titig nito. O sadyang guni-guni niya lang ang hinala. Nako-conscious tuloy siya, ayaw pa naman niyang may tumititig sa kanya. Eksaktong pababa ng ilang baitang na hagdanan sa porch, nang muntikan na siyang mabuwal. Bakit kasi stiletto pa ang ipinasuot sa kanya ni Camilla? Mabibilang lang talaga sa mga daliri sa kamay. Ang pagkakataong gumamit siya ng takong. Flat shoes kasi ang gamit niya sa ospital. Hindi na siya sanay. Pinitbit nga niya iyon pababa ng hagdanan kanina. Are you okay? Okay lang, aniyang napahawak muna sa railing ng porch. Pinabalanse niya ang sarili. Mas sinasanay ang mga paa na dalhin ang bigat ng katawan. Tinitigan siya ni James, partikular ang mga paa niya, na halatang tensyonado. Gumigitiw nga ang mga ugat niya sa puwersang binibigay sa mga binti. Humahanap lang ako ng tamang panimbang. James kept on staring at her. Tila may tinitimbang sa utak, kapag kuway inilahad ni James ang palad sa kanya. Come on, para di ka matamba. Or else, pwede kitang buhatin hanggang sa kotse. Ano siya lumpo? Mas nakakapangilabot iyon. Okay na ang holding hands. Inabot niya ang kamay nito. Kahit nakakakilabot man ang init na nagmumula sa palad nito. Kinailangan niya ang pag-alalay nito. Every time, just every time she felt his warmth, may mga estrangherong pakiramdam na nabubuhay sa kanyang kaibuturan. So strange she couldn't even name. Ang ganda po ni Ma'am, Sir, si Mang Carding na binuksan ang pintuan sa backseat. Ngumiti si James na tila proud. Yes, she is. Sinasad nito habang sa mga mata niya nakatitig. Naruroon na naman ang kakaibang kislap na pinilit niyang baliwalain. As much as she could, ayaw niyang isaksak sa utak. Salamat ho, Mang Carding. Naging normal lang muli ang tibok ng puso niya, nang makaupo na sila sa loob ng kotse, at bitiwan nito ang palad niya. Tahimik lang siya sa buong biyahe. Kung may madalas mang magsalita, iyon ay si Mang Carding na sinasagot din naman ni James. Ngayon niya lang natanto, may kabutihang loob din naman ito. Ang anak ni Nyuho pala, nung, nadala na ba sa ospital? Abay oo, sir. Nagpapaabot nga pala ng pasasalamat si Mrs. sa mga tulong mo. Wala hong anuman, Manong. Maliit na bagay lang. Araw-araw na lang talaga, ay may natutuklasan siyang magandang katangian nito. Yung para bang bawat araw, ay nagbubungkal siya ng kayamanang nakabaon sa lupa. It gladdens her heart seeing this row. James. Not the arrogant man he used to despise. Napalingon siya sa lalaki. Ang ilaw na nagmumula sa mga sasakyan, at establishmentong nararanan sa labas na tumatama sa mukha ni James, ay nagdagdag pa sa apil nito. Mas nagpatingkad sa taglay nitong kagwapuhan. And that long-forgotten sensation na sinikap niyang ibaon sa limot, ay tila nagbabadyang sumungaw. Ganitong-ganito siya, noong unang beses na masilayan ang gwapong mukha nito. Matagal na iyon. She lost count. When napahawak siya sa kanyang dibdib. Wala na siyang makapang pait sa dibdib ng dahil kay Terence. Nagririgida ng puso para kay James, titigan lang niya ang mukha nito. The funniest thing is hindi na niya naiisip pa ang dating kasintahan. Ramdam ni Patrice ang tensyon na namumuo sa dibdib niya, habang naglalakad kaagapay si James sa lobby ng isang five-star hotel na pinuntahan nila. Pakiramdam niya ay bumabaligtad ang kanyang sikmura. Ito ang pinakaunang beses na makikilala siya ng publiko, bilang may bahay ni James Villamor. This is it, Patrice. Ipanatag mo lang ang loob mo. Convenient nga naman ang okasyon. Pawang mga may sinasabi sa buhay lang ang mga naruroon. Sino nga naman ba ang makaka-afford magbid ng mga auctioned items, kundi ang mga mayayaman lamang? Yung mga tinaguri ang mga elite.
Nandito din kaya si Tita Beatrice? She wondered. Hati ang puso at isip niya. Nahihiya at namimiss niya ang bot-ihing ginang. Kung sakaling nandito ito, paano kaya niya ito pakikiharapan matapos pakasalan ng supposedly, ay fiancé ng anak nito? Somehow, dumagdag sa anxiety niya ang isiping iyon. Pinuksan ng valet ng hotel ang sasakyan nila. Unang umibis si James. Nakalahad ang palad nitong inantabayanan siyang bumaba. Minig ang mga kamay na inabot niya iyon. Sa pag-apak pa lang ng kanyang kanang binti sa semento, ay kaagad na nagkislapan ang kamera sa paligid. Dumagdag iyon sa tensyon na nararamdaman niya. Hey, relax. Napansin marahil ni James na fidgety siya, napahigpit pa ang kapit niya sa braso nito. She also tightened his grip on her purse. Paano ba siya mapapanatag kung ang alam niyang sinusuri ng mga naruroon ang pagkatao niya? Just be yourself. Mahirap gawing panatag ang pakiramdam. Nasa gitna siya ng mga taong estranghero, at malayo ang pamumuhay sa kanya. Gaano man niya sikapin, pero nininervyos pa rin siya. Pinagtitinginan sila ng mga tao, habang magkaagapay silang naglalakad. Bawat hakbang nila ay tila pinapanood ng mga ito. Particularly, siya. Bagong mukha siya na naididikit sa old money na si James Villamor, na ang alam ng madla ay ikakasal sa equally rich and famous na si Sorry. Kailangan niyang ipalagay ang loob. Lumaki siya sa mga kabalyero, kahit paano ay may natutunan siyang social graces. Ano ba kasing ginagawa natin dito? It's an annual auction that every August, ay sinasagawa for charity. Mom used to host this event, kaya lang nasa US sila ni Dad kaya tayo ang naririto. Actually, ilang taon na rin itong ginagawa. So, ang proceeds saan mapupunta? Mas mabuting may pag-uusapan, kesa naman patuloy na maging ligalig ang kanyang pakiramdam. Destitute children and families, particularly doon sa mga areas na affected ng gyera. Places with high insurgency cases. Napatungo-tango siya. This will be a bid for a cause. The irony of all ironies. Charity event para sa mahihirap sa gitna ng grandiosong paraan. Lavish atmosphere with everyone dressing their expensive outfits. Pati ang kabuuang dining, ay napakarangyang tingnan. Magkano ba per cover ang dinner nila? Naiisip niya lang. Here's your table, Mr. and Mrs. Villamor. Sa isang pabilog na mesa sa pinakaharap na bahagi sila iginiya ng usherette. Take a seat. Si James pa mismo ang humila ng upuan para sa kanya, bago ito naupo sa tabi niya. Maliban sa kanila ay may 4 pa silang kasama sa mesa, mga aristokratang babae na pawang bumati kay James. Ipinakilala naman siya ni James sa mga ito, panay ngiti lang ang ginagawa niya sa gitna ng introduction ni James. Kaya niya kayang panghawakan ang estado ng buhay na pansamantalang meron siya. She wondered. Kinakabahan ako, James. Ang sosyal ng mga ka-table natin. Natawa si James sa sinabi niya. Don't be. I'm here, okay. James patted her hand, assuring her. As if naman iiwan kita. I'll be right here. James' words are like magic. Pinapanatag siya. Simula kanina nang dumating sila, James had shown nothing but be a gracious companion and a gentleman. Alalay na alalay siya mula sa pagbubukas ng kotse, at paglalakad patungo sa main venue. Somehow, she felt proud. My wife. Every time na humihinto sila kanina kapag may kumakausap ritong business associates, yun ang pakilala nito, habang nakahawak sa siko niya o sa likod niya. On the outside, they look like a real loving couple. If only people know. Napali nga siya sa paligid. Hinahanap ng kanyang mga mata ang pamilyar na mukha ni Tita Beatrice, ngunit hindi niya ito matagpuan. Hey, James. How are you? Isang sa tingin niya ay business associate ang nakipagkamay, at nakipag-usap sandali kay James. As usual, business ang pinag-uusapan ng mga ito. Base sa naririnig ay nasa shipping industry ang naturang tao. Nakakamanghang tingnan si James. Pag sila lang naman ang magkasama, ay lumilitaw ang boyish at fun sides nito, pero kapag mga kapwa ka-circle ay nagiging authoritative, confident at ubod ng seryoso. Nakatagilid ito sa kanya, kaya nagagawa niyang lakbayin ng mga titig ang kabuuan nito. His pointed nose looked so prominent. Tila kay sarap pingutan.
Habang nakikipag-usap ay naroroong kumawala mula sa pagkakapamulsa nito ang kaliwang kamay at manakanak ang hahagurin ang pangahang baba na may tumutubo ng stubbles. Somehow, hinahanap niya yung James at feel yung James noong kabataan nito. So, this pretty lady beside you is. Sa kanya naman nabaling ang pansin ng kausap nito. Kumunot ang noo na parang inaalala, kung saan siya unang nakita o kung kilala siya nito. My wife Patrice, simpleng pagpapakilala ni James. Na ginagap ang kamay niya, at bahagyang dumukwang para halikan pa ang knuckles niya. Sobra naman kung makaarte. Tempted siyang bawiin ang kamay, pero umaakto nga sila. Hindi niya maaaring ipahiya ang asawa niya. Hi, I am Waldorf Carvajal. Your husband is one of our biggest investors. Practical nga naman na may investment sa shipping business ang mga Villamor, lalo at kailangang ikarga sa barko ang mga mineral na nakukuha sa minahan. It's a pleasure to meet you. Tinanggap niya ang nakalahad na palad nito. I must say, you are lucky, James. Laking gulat niya nang kintalan ni Waldorf nang halik ang likod ng kamay niya. Napatingala siya kay James, na ngayoy tila may pag-igting ng mga bagang. Halatang di naibigan ang inasal ni Waldorf. I am more than lucky, I know. But I must also warn you. You're holding my wife's hand long enough. And who gave you the permission to kiss my wife's hand? You're too possessive man. Pinuntutan ng tawa ni Waldorf ang sinabi, kasabay ng pagbibitaw sa kamay niya. Takot ko lang na mag-pull out ka ng stock sa shipping lines namin, kumikindat pa nitong sabi sa kanya. You should be. You know I am capable of doing that. Mahina pero may bantang pagkakasabi. Ipinatong pa ni James ang braso sa exposed niyang balikat. As if sinasabing property siya nito. Paano kaya nagagawa ni James ito? Ang magpanggap sa harap ng ibang tao. Kanina lang sa sasakyan, ang tahimik nito. Ngayon, he seems like he's all over her, acting like a jealous husband. Wow naman! Best actor na yata ito. I must leave you two alone. Nakaalis na si Mr. Carvajal, si James ay nakadikit pa rin sa kanya, kahit nang makaupo na ito. Ang kanang braso ay nakahimlay sa likuran niya, sa sandalan ng kanyang upuan. Para tuloy siyang panyanayuan ng kaliit-liitan niyang balahibo sa sobrang lapit nila. He's a player. Para itong nagbibigay ng warning sa kanya, na nananatiling nakapako ang seryosong titig sa papalayong si Waldorf. Parang gaya mo lang. Gusto niyang kurutin ang sarili sa lumabas na mga salita sa bibig niya, lalo na nang kumunat ang noo nito. Ikaw din naman, playboy ka rin. Ang daming ang girls na nagkakandara pa sa'yo, she said while pouting her lips. Gaya ng fans club mo na yan, Inginuso niya ang kumpol ng mga kababaihan na nasa kabilang mesa, na halatang kanina pa tila hinuhubaran si James. Umiling lang ang lalaki, matapos tapunan ng bahagyang sulyap ang tinutukoy niya. But I'm here with you now. But only temporary. Napipilan siya sa kanyang sinabi. Kusa iyong dumulas sa bibig niya. Gusto na talaga niyang tampilan ang sarili, lalo at napipintahan ng maang ang ekspresyon ni James na matiim lang na nakatitig sa kanya. Baka nagalit ito. Kumabog tuloy ang dibdib niya. Ang inumin sa harap niya ang napagbuntunan. Bakit ba kasi minsan lumalabas ang pagiging angga-angga niya kapag si James ang kasama? She had always been guarded. Bago siya nagsasalita ay sinasala niya muna ang mga sasabihin. Do you want to make it permanent, Patrice?